Hininga na rin namin ang pahayag ang hepe ng Pasay City Prosecutor's Office. Sinabi raw kasi ni Piskal Imperial kay Aina na para sa hepe ang 10,000 piso. Cases like that filed by the complainant will not reach me for approval, will not reach my office for approval. That only goes up to the level of the first assistant prosecutor. So I would have no participation in that case. Binalikan na ni Aina ang Hall of Justice sa Pasay para formal nang isampa ang kasong oral defamation at grave threat laban sa kanyang kapitbahay sa tulong na rin ng hepe ng Prosecutor's Office. Ita-transfer natin yan to another fiscal. And I can assure you that what happened to Fiscal Imperial will not affect the outcome of the case. Talagang hindi ko matanggap na ganung klaseng tao siya. Siya pa ang piskal, dapat ipagtanggol niya yung sinong taong dapat ipagtanggol ang katarungan. Kaya hindi ko hayaan na mananaig yung kasamaan sa kabutihan. Si Aina, ordinaryong tao, hindi man mataas na katungkulan at pangalan sa komunidad na ipakita niya ang buo niyang paninindigan at respeto sa kanyang sarili na ipaglaban ang karapatan bilang isang babae, bilang isang tao. Nakatanggap kami ng tawag mula sa isang nagpakilalang Lisel Tejada. Nang personal kong makarap si Lisel, nalaman kong hindi naiibang kanyang kwento kay Aina. At iisa ang piskal na kanilang tinutukoy. Walang iba kung hindi si Piskal Imperial. Paano kayo nakakasiguro siya yung kausap niyo? Siya pa yung saka siya po yung may hawak ng kaso kung grave threats na sinampa ng husband ko before. Tuwing may arraignment kami sa office niya, lagi niyang sinasabi na sumama na lang ako sa kanya, mag-motel, somewhere in Pasay. Laging ganon. So parang hindi na didiscuss yung issue na hindi na napapag-usapan yung hindi kaso. na napapag-usapan yung kaso. Napapag-usapan lagi. Napapag-usapan yung pagsama. Pagsama sa motel. Ano pa? Mga init lang ng katawan niyan. Puro sex ang ino-open niya. Hindi niya sinasabi yung talagang issue doon sa kaso. Sumunod nito ang mga alok kay Aina na makipag-areglo at iatras ang demanda laban kay Pasay City RTC Assistant Prosecutor John Geisler Imperial. Kung sino-sino nang lumalapit sa akin para hindi maipalabas yung reklamo ko doon sa investigador. Noong una, binigyan ako ng 20,000, tapos pangalawa, 50,000. Bakit ako magkipag-areglo sila sa akin kung paniniwala silang wala silang nagawang mali? Sinubukan namin kunin ang payag ni Piskal Imperial tungkol sa isyu ng pakikipag-areglo kay Aina at bagong reklamo ni Lisel laban sa kanya. Hindi na siya nagpaunlak sa amin dahil 2 buwan siyang lumiban sa trabaho matapos siya ma-entrap ng CIDG. Makaraan ng 2 kalahating taon sa Pasay RTC pa rin nakadestino si Piskal Imperial. I did not assign any case for preliminary investigation or inquest investigation. But he continues to appear in court as trial prosecutor. Bago pa namin ipalabas ang istoryang ito, muli namin hiningi ang panig ni Piskal Imperial. Pero kahapon, tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag sa harap ng aming kamera. Sa halip, isang sulat ang ipinadala niya sa akin. Nakasaad dito na nag-ahin siya ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Dahil nag-apila sila, hindi pa raw pinal ang nasabing desisyon, kaya hinihiling niya na wag muna naming ipalabas ang istoryang ito. Pero kinontra ito ng abogado ng GMA at ng investigador. But the Court of Appeals has spoken to its decision, and that decision of the CA or the Court of Appeals stands until it is reversed. I don't see an injunction. A motion for reconsideration is not an injunction. In other words, the Court of Appeals may junk that motion for reconsideration. 4 na araw matapos ibaba ng Court of Appeals ang desisyon na pumapabor sa pagpapalabas ng aming istorya, may malungkot na nangyari kay Aina. Pumanaw siya mula sa panganganak sa kanyang unika iha. Dahil dito, maaaring mapawalang bisa ang kasong kriminal na isinampa niya laban kay Piskal Imperial.
Pero tuloy pa rin ang kasong administratibong isinampa ni Aina sa Department of Justice at Ombudsman. If there's still evidence, and I don't consider this as a private crime, no, resulting from that entrapment, then the evidence may be used in the criminal prosecution, even when that complainant is already dead. Para naman sa mga naulilang magulang ni Aina, nagsilbing daan ang prinsipyo ng kanilang anak para mailabas ang katotohanan at leksyon para sa mapang-abusong alagad ng batas. Sana ma-stop na yung masama yung masamang ginagawa. Wala anong magbiktimang iba pa. Sana go on with your journey. We always prevail what is justice. GMA will be behind us. Susunod, ang pampagana at pampaputing gamot na aming napili sumailalim sa pagsusuri. Ang mga Chinese Viagra may mercury at lead, pati whitening cream may mercury rin.